na di umano'y may sinabi ako tungkol sa Noche Buena. Sa totoo lang, wala akong statement kahit ano kung ang pag-uusapan natin ay Noche Buena. At yan ay palagay ko ikinalat niya dahil naging viral yata yung sinabi ng ating DTI Secretary na yung halagang 500 pesos yata ay kasyang-kasa sa Noche Buena para sa isang pamilya. Ngayon, ay dahil hindi ko naman talaga sinabi dyan at yan naman, pilit nilang kinakalat. Nakipag-ugnayan na kami doon sa CICC. Nakausap ko mismo si Jose Aboy Paraiso. Oo, kaya yan ay... Kagawa Joey, ihanda-handa mo na tumbong mo, Brads. Yan ang problema eh. Itong Kagawa Joey na to, notorious ho itong mga kababayan. Mahilig talaga magpakalat ng fake news to. Sigurado na ho yan pagka Biyernes, Senator Rodante Marcoleta dyan sa Saganang Mamamayan. Pero bago yan, isang like at isang subscribe. Masaya na ho tayo dyan. At sa mga gustong sumali sa ating community, yung join button nandyan lang ho sa baba. Wala ho tayong maraming pag-uusapan dito sa video na to. Re-recta ho kagad tayo dyan sa Saganang Mamamayan. Game! Yo! Well, ang iba pong, ang may balita kasi, ewan ko lang kung nakita mo rin yun, no? Parang minority group ng Senado, ang dating parang ginigisa niyo pa ng husto ang budget at para bagang meron kayong mga disgusto doon sa nangyari sa deliberasyon, Sen? Hindi naman, Jen. Parte rin talaga yun ng paghahanap pa talaga ng mga iba pang mga maiayos. Katulad ni Senator Alan, Jen, napansin mo. Although broad stroke yung kanyang ginawa sapagkat pinipilit niya na halimbawa yung aspeto ng yung stunting ba, yung bang yung sa mga bata ay kagutuman. Ang isang bata kasi yung first 100 yung first 1,000 days kapag wala kang nagawa doon at hindi mo naayos ang kanyang paglaki, mahihirapan ka na ma-rehabilitate yun eh. Ayun pala. Kaya pinipilit nila yung first 1,000 days ay magkaroon na ng intervention ng mga ahensya ng pamahalaan na may kinalaman mula pa sa pagbubuntis nung ina hanggang siya na maipanganak, no? Pukwentahin mo yun, yung 1,000. Parang ano eh, kung first 1,000 days, parang 3 buwan yan, di ba? Parang mali. 3 taon. Medyo groggy pa ho itong si Senator Rodante Marcoleta. Dami ho kasi ng trabaho sa Senado, pero sa lahat ng ika nga, nanalo nung nagdaang election, isa ho yan sa pinakasulit. Kasama ba naman sa top 3 top performing senator ngayong mga panahon na to, palakpakan, di ba? Sulit na sulit ho yung mga nangampanya, mga volunteer at talagang tumaguyod sa kandidatura nitong si Senator Rodante Marcoleta. Ika nga yung return of investment napakabilis dito sa mga sulit na sulit ang boto. Sulit na sulit. 365 days. Grogi pa. So yung 3 taon na yon, very critical yung buhay ng bata. Kailangan doon pa lang ay ma-address mo na lahat ang pangangailangan. Kasi kapag yun ay nagsimulang nag-manifest yung stunting. Opo. Ayun, hindi lamang sa nagiging pandak na pandak yung bata, pati yung isip niya may problema. So kahit anong introduce mo na rehabilitation, mahirap na eh. Ayun. So mga broad aspects ang kanilang pinalilitaw dyan. Kailan po naabangan yung BICAM? Sen, kasi sabi nila dapat mag-schedule na kayo ng BICAM, di ba? Mag-schedule siguro pinag-uusapan pa kung sino yung sasama sa mga members ng minority, kung may sasama. Ng delegation. Ako naman kung tatanungin nila, kayo na lang, sasabihin ko na at kukunti naman tayo, so kaya lang teka lang, Sen, hindi pwedeng di ka kasama doon. Para balitaan mo kami kung sino ba yung ika nga mga talagang pumaldo diyan sa ano na yan, diyan sa BICAM na yan. Wag mong hayaan na hindi ka kasama diyan, Sen Dante. Naknanto okay, sama. Sen Jen, ang budget na higit na pinag-usapan ng mga kababayan natin nitong nakaraang mga araw ay hindi yung national budget dyan eh. Kundi yung budget na pambili ng makakain nila na nagkakahalaga ng 500 pesos. Nako. Nang sabi viral nga yan, no? At ang sabi niyo daw, ay amyendahan na lang natin yan. Huwag na kayo kumain. Tanggalin na yung Noche Buena na yan.
Ako, ako, personally, alam ko, hindi sasabihin ni Senador yun eh. Di ba? Ayan, no? Alisin na lang doon yung Noche Buena dahil sa nagre-reklamo ngayon sa 500 eh. Mas maganda kayo na po siguro ang... Hindi sasabihin ni Senator Rodante Marcoleta yan. Kung sino man na nagpakalat niyan, malamang sa malamang yung mga hater niya. Medyo marami-rami kasing hater tong si Sen Marcoleta eh. Diba? Daming galit dyan, no? Mga Talyanista, mga Ensaymada vlogger, mga loyalista, mga dilawan, mga pinklawan. Lagi ho silang barado dito sa mama na to eh. Maglinaw nito, Sen. Nakikita nyo naman at pinasinag nga. Yung account na Kagawad Joey ay nagsimulang magkalat ng fake news. Teka lang, Sen Dante, parang kilala ko yung Kagawad Joey na yan ah. Parang kilala ko ata yung Kagawad Joey na yan. Naririnig-rinigan na natin yung ano na yan. Ang Kagawad Joey. Ito yung mahilig magpakalat ng fake news. Anak ng toka. Ang hirap po nito mga kababayan. Ito yung ano. Ito yung nanghamon kay Tio Moreno tapos tag dito, umurong ang Yagba. Inamuno niya si Tio Moreno eh. Nung pinalagan siya, hindi naman kumana. Typical dilawan pinklawan. Itong si Kagawad Joy. Di na natin papakita dito. Naknantawa mga silipin pa ng ating mga kasama dito sa PH sa bagay. Anak nanto. Ano ito? Typical dilawan pinklawan. Ano pa lang niya? Cover photo pa lang niya. Kiko Bam 2025. Siya yung nanghamon kay Tio Moreno. Ito yung naging sagutan nila ng mga nakalipas na araw. Oo, tama. Meron siyang 39,000 na followers. Yun na ho siguro lahat ng dilawan at pinklawan sa social media. Naka-follow na sa kanya. Tungkol sa akin. Na di umano'y may sinabi ako tungkol sa Noche Buena. Sa totoo lang, wala akong statement kahit ano kung ang pag-uusapan natin ay Noche Buena. At yan ay palagay ko ikinalat niya dahil naging viral yata yung sinabi ng ating DTI Secretary na yung halagang 500 pesos yata ay kasyang-kasa sa Noche Buena para sa isang pamilya. Ngayon, ay dahil hindi ko naman talaga sinabi dyan at yan naman, pilit nilang kinakalat. Nakipag-ugnayan na kami doon sa CICC. Nakausap ko mismo si Jose Aboy Paraiso. Oo, kaya yan ay... Kagawad Joey, ihanda-handa mo na tumbong mo, Brads. Yan ang problema eh. Etong Kagawad Joey na to, notorious ho ito mga kababayan. Mahilig talaga magpakalat ng fake news to. Mahilig ho talaga tong mama na to magpakalat ng fake news. Ngayon may kalalagyan ka, anak ng toka. Yari ka dito kay Senator Rodante Marcoleta. Mabuti pa yung mga ganyang ahensya. Madali mong makausap eh. Opo. May kinalaman kasi sa budget nila yan. Sabi ko sa kanya, dahil mas masipag ako kaysa sa NTC, isa sa i-discuss ko mamaya doon sa sinasabi ko sa yung nagambag ako kung paano natin ayusin ang budget. Yung NTC kasi ay nakitaan namin ng malalaking mga problema doon sa kanilang mga biniling mga kung tinawag nilang modernization ng parang IT sa kanilang mismong tanggapan. Dalawang components yun. May tinatawag silang GSM monitoring at saka yung benchmark monitoring. Opo. Pero bago ko sabihin yan, kaya ko lang binabanggit yung tungkol dyan sapagkat yung parte ng budget na nakita ko sa NTC na napakalaki, na may sablay naman yung pagpapatupad ng kanilang mga programa, ilalagay ko nga sa CICC. Ito yung Cybercrime Investigation Coordinating Center. Yes po. Mas maganda ka kung dito natin ilagak para nga sugpuin yung mga ganyang mga klaseng fake news. Yan ang problema. Ngayon may kalalagyan na kayo kay Senator Rodante Marcoleta. Kailangan na ho talaga yan.
Kailangan nang tapusin ng mga nagpapakalat ng fake news yan. Bakit malakas ang loob natin sabihin yan? Hindi ko kasi tayo nagpapakalat ng fake news sa social media. Tayo dito kung ano lang ang mainit na pinag-uusapan, pag nagsalita si Sendante, mga news article sa mga mainstream media, yan lang ating tinatalakay. Pero magpapakalat ka ng balita na kesyo dapat tanggalin na ang sabi ni Sen Marcoleta, tanggalin na Noche Buena. Ay, mausapan na yan. Dapat ikulong yung mga ganyang klaseng tao, Senator Rodante Marcoleta. Mga salot sa social media yan. Yan ang kahit na yung mga individual na hindi naman nagpapakalat ng fake news, kahit nasa hanay nila, naaapektuhan dahil sa mga kabalbalan nitong si Kagawa Joey. Sino bang bumoto dyan? Kagawad ba talaga dyan? DICT yan, Sen. Oo, DICT. Ngayon, siguro, gagawin ko na rin sigurong magte-take advantage na ako sa pagkatong dinidiscuss natin ito, Jen. Opo. Sige po, Sen. Para kausapin natin ang Meta. Yan. Di ba? We are reaching out to Meta. Ako po. And its third-party fact-checkers, notably Verifiles and Rappler, that they should be vigilant and I think more proactive in monitoring fake news na kagaya nito, Jen. Yan. Talaga pong wala po akong sinabi ng kahit patungkol sa Noche Buena. Ako na magpapatotoo kasi sinusundan ko yung mama na yan eh. Sinusundan ko yan si Senator Rodante Marcoleta. Kung meron man siya sinabi niyan, sa PH update nyo unang maririnig yan. Hiya nga, di ba? Sa PH update nyo unang maririnig yan. Pero wala akong sinabing ganyan si Senator Rodante Marcoleta. At hindi niya pakikialaman yung Noche Buena yan. O kung magsasalita man siya dyan sa issue ng Noche Buena na yan, baka sabihin pa niya, kulang yung 500. Dapat dyan, 5,000. Yun, 5,000 medyo makatarungan pa lang hindi pa tayo napupunta dun sa Magarbo. Ibang usapan yung kung tawagin ng mga taga-TTI, labish. Iba yun. Yung 5,000, yun medyo makakaraos na tayo dun. Kulang pa yun mga kababayan, sa totoo lang 5,000 na Noche Buena, medyo kulang pa yun. Pero siyempre, Noche Buena yan Alangan namang, di ba? Kung may pagkain dyan, dapat merong inumin dyan. Hindi naman pwede puro kain, mabibilaukan ka dyan. Diba, Senator Marcoleta? Naku, siya magpapasko na. Merry Christmas! Pambira talaga. Merry Christmas and a Happy New Year sa lahat. Okay. At yan ay tatanggihan ko talaga. Wala po akong sinasabi. Wala. Ako na magpapatotoo sa inyo. Kung meron man siya sinabing ganyan, ipapaputol ko ang isang daliri ko. Yan. Kasi sigurado ako ika nga maitataya ko ang isang daliri ko dyan sa sinabi na yan ni Senator Rodante Marcoleta. Wala ko siyang sinabi. Sa mga nakalipas na linggo, walang ginawa yung mama na yan kung hindi tumayo sa plenaryo para ika nga himayin, bulat-latin at talagang bantayan ang 2026 budget. Nag-focus siya doon. Ika nga yung nasa zone siya ng budget deliberation sa mga nakalipas na linggo. Kaya wag niyo siyang paparatangan ng ganyan para dito kay Kagawa Joey, anak ng toka, malapit ka ng makulong, Brad. Ikinakalat nila kayo pong mga kababayan natin. Kailangan mag-ingat po kayo. Maging vigilant din kayo. Huwag po kayong magpapaninlang. Huwag po kayong magpapaligaw sa mga ganitong klaseng mga fake news. Pero ang original nag-post ba yan? Sa nabanggit niyo yung Cap Joey? May viral ka, Brad. Kagawa Joey. Anak ng toka, sisikat pa niyan tong Cap Joey. Sendante, itong si Sergeant, sisikat pa yung Cap Joey na yan. Puntahan nyo nga, pakibigyan ng isa tong Cap Joey na to. Wag na ho kayong mag-follow, wag na ho kayong mag-like sa kanyang page. Basta bigyan nyo na lang ho ng isa. Sinisira niya si Senator Rodante Marcoleta. Hindi naman ganun yun. Kung sinabi ni Marcoleta yun, kasama mo kung babanat dyan. Pero tayo, nakakasigurado dito, hindi ko sasabihin ni Senator Rodante Marcoleta yung tanggalin na Noche Buena. Hindi tatanggalin yan. Account. Yun sa taas. Yun pala. So yun na may-ari ng Facebook account. Salot Kagawa talaga itong Joey. mga toka. Ayun. Ang layunin nila, mailigaw nila yung kababayan natin.
makapandaya, kahit na hindi ko sinabi, pipilitin nilang sa akin galing yung pananalita na yun. Tapos may kunyari pang, wait lang, totoo ba ito? Merong sa, ipakita mo nga ulit direct, ano ha? Para, wait lang, totoo ba ito? Seryoso ka ba? May makunyari mga question mark, Sen, ano ha? Pero yung picture, ayan, Dapat talaga maturuan na leksyon tong Cap Joey na to. Ay, sino man na nakakakilala dito sa mama na to, dapat maturuan ng leksyon to. Walang problema, magsalita ka sa social media, sabihin mo sa halobin mo, pero huwag ka magpakalat ng fake news. Pagka sinabi ho natin dito na addict si Marcos Jr., di umano, base dito kay Senator Amy Marcos, hindi fake news yun. Kino-quote lang natin ang sinabi ng kanyang kapatid. Pagka sinabi natin dito na magnanakaw si Marcos Jr. base doon sa testimonya ni Zaldico, hindi ho fake news yun. Yun ho ay nakabase sa mga naglabasan sa social media. Pero pagka sinabi ni Marcoleta, totally tanggalin na Noche Buena. Anak ng tokwa, makukulong ka dyan, Brads. Andun talaga. At saka kumalot na ito eh. Kanya-kanya na ng version ito eh. Meron pang tungkol sa Christmas bonus pahayag nyo din daw eh. Ewan ko, yung mga taong yan talagang mahilig mag-imbento na lang at mag-imagine kahit wala akong sinasabi. Bakit kaya palaging akong ginagamit nila dyan? Napag-usapan namin kahapon yan, Sen. Kung ako pa yung walang sinasabi, ako pa yung ginagamit. Kasi Sen, parang ang pangalan niyo po ngayon ay phenomenal eh. Pagka binanggit po ang Rodante Marcoleta, pag tinype mong gano'n sa parang langgam yan. Nakakita ng candy. Kukuyugin lahat kayo eh. Kaya kahit na wala kayo, hindi kayo nagsalita, pero nakapost sa pangalan niyo, dinudumog agad, Sen. Pero kumikita ba sila dyan? Ay, malaki. Yun naman pala eh. Kaya pala, Dagdag Noche Buena, Oy, Cap Joey! Langya ka, kumikita ka pala dyan, ha? Gamitin mo sa tama, yaang pagiging tanyag mo sa mga ensaymada at talyanista, sa mga dilawan at tiglawan. Pero hindi naman ho kilala to. Out of nowhere, bigla meron Sabagay, may bitaw lang yan pagka nagpapakalat ng fake news, pero pagka tag dito, yung magkakalatagan ng argumento, wala hong bitaw yung mga yan. Hindi ko tatagos yung mga yan. Diba? Yung tipong gagawa sila ng channel nila, magsasalita sila, o magbablog sila, magre-react. Wala akong may pakialam dyan sa mga Cap Joey na yan. Pero, pagka yan, ginamit ang pangalan ng mga sikat na political personalities at nagpakalat ng fake news, malamang sa malamang, merong manunod sa mga yan. Pero yung tipong papakinggan yung mga sentimiento sa loobin, punto de vista o reaksyon nitong si Cap Joey ng ating mga kababayan, malabo hong mangyari yan. Ano pa lang pagmumukha pa lang ng mama, talagang di na mapagkakatiwalaan. Kaya sana, kahit na kumikita sana sila, dapat wag silang mandadaya. Yan. Hindi sila pwedeng gumawa na, halimbawa, yung sinabi ko na totoo talaga. Opo. So, hindi na nga nakapandaya, nakatulong pa para malaman ng tao yung sinabi ko, kumita pa sila. Ba't hindi na lang ganun? Ay, kasi may tinatawag ngayon na rage bait dyan eh. Rage. Uy, bago yan. Hindi ko alam yan, ha? Alam ko lang yung maraming mahilig mang clickbait. Yung clickbaiting, maraming yan. Dati ginagawa natin yan, pero ngayon hindi na. Hindi na tayo nanging clickbait. Ang cheap. Diba? Yung rage baiting, meron palang ganyan, di ba? Yung talagang ibibake nila na magalit yung ating mga kababayan sa mga particular na post sa social media. Diba, meron palang ganyan, ha? Mas mabilis bang kumalat kung nakagagalit? Ang gagalit. Ba't di nila ipaling nila doon sa nakatutuwa? Baka mas ganun. Baka mas malaki pa yung kikitain doon eh. Alam niyo naman ang mga Pilipino, Sen, mas gusto nila yung chismis eh. Kaysa sa mga totoong bagay. Siguro kung hindi mas masarap pag-usapan. Hanggang hindi na sasampulan, Sen. Sampulan na yan, Sen. Hindi na lang kayong dalawang gamitin nila. Walang mag-e-engage. Hindi naman kami sikat. Sabi niya, sino kayo? Pero ganun pa man, Sen. May pampalubag loob naman eh. Huwag mo kayo gaano magdamdam. Ano yun? May 500 ba? Hindi, lumabas ngayon, di ba? Doon sa isang, kayo po ang top 3 performing senator ng ating bansa. Sa survey, Sa kabila nung lahat ng ginagawa sa inyong paggulapol, mga negatibong bagay, sabi nga namin kahapon, first time senator, wala pang isang kalahating taon,
Kayo po na-appreciate ng taong bayan. Sen, ang dami nyo nalagpasan. Diba baka fake news na naman yan? Hindi naman. Hindi naman po. Mukhang totoo naman po. Paano natin Totoo yan, Sen, malalaman totoo kung yan. totoo yan o hindi? Ipakita nga natin, direct, kahapon, diniscuss din namin ni Nelson yung bagay na yan. Yung fake news to kasi kayo mismo yung nag-post nito eh. Hindi, kakagaling ito sa numero. Ayan. Numero. Oo. Oh. Yung survey firm. Best performing senator. Isa pong, nag-conduct ng survey. Yung numero. Yan. Yun naman sa ng mga pampalubaglog. Sabi nga namin kahapon, kahit na hinihila kayong pababa, ang taong bayan po naman na-appreciate ang Pero inyong dyan, ginagawa sa kanila. Nelson, kung Opo. halimbawa yung mga third party and independent fact checkers, Ayan, halimbawa ng napakalaki Meta, ng papel niyan, Sen. Tama kayo. kung sila ay independent o kaya objective, alam nila na fake news, para makatulong sila, pwede maging vigilant sila at proactive talaga para i-take down kagad. Para sa ganun, nasisave nila sa pagkaligaw yung ating mga kababayan. Ba't hindi ganun ang gawin nila? Bakit meron pang fact checkers kung wala rin naman palang masyadong naiko-contribute? Parang nananatili pa rin naikakalat sa maraming mga taga-subaybay o sa mga tao. Yan nga po ang ipinagtataka natin sa minsan nga, di ba, minsan ang gobyerno nagreklamo na dyan, di ba, Nelson? Naalala mo na bakit kapag ka-anti-government, hindi dinadown. Pero kapag yung mga nakalipas na administrasyon pero kapag minsan mga pro-government na mga minsan dinadown nila yung mga post na ganyan, mukhang, aywan ko lamang po. Selective Po yung mga fact-checker na ito eh. So, parang masasabi mo na bakit ang Meta ba hindi siya makakakuha ng independent-minded o kaya objective na fact-checker para sa ganun ay makasiguro siya? May dapat nga. Kapag ang kinuha mo ay may kinikilingan na sektor halimbawa, hindi siya talaga fact-checker. Tama. Selective siyang fact-checker. Hindi maganda yon. Isa po yan. Dapat kapag nahirang kang ganun, tungkulin mo kahit sino pang masagasaan, wala kang kikilingan. Yun ang talagang tunay at mapapakinabangan ng fact-checker. Yeah. Alam mo, tama po kayo. At naalala ko, Hindi, baka hindi tong si Senator Rodante Marcoleta ha. Ang fact checker ng Meta sa Pilipinas yung Rappler at yung kay Tordesillas ha, yun yung nila, yung organisasyon nila. Verifile show. Yun ang fact checker sa Pilipinas. Yung mga yun pagka ang binabakbakan kahit na peking balita mga anti-Duterte bumabanat, ayun, automatic fake news yan. Wala nang maraming review dyan, ika nga, automatic plug ka na dyan, di ba? Fake news ka na kagad. Pero pagka ikaw, anti-Duterte, kahit magpakalat ka na sandamukal na fake news, walang kukontra sa'yo dyan. Puprotektahan ka pa ng mga, ng mga fact-checker na yan. Kaya, Senator Rodante Marcoleta, ayusin na ho natin yan. Na ipatawag na sa susunod na hearing yung yung kagawad Joey na yan. At makita natin kung talaga meron siyang bitaw diyan sa Senado. Gusto niyang magpakalat ng fake news. Gusto niyang sumikat, pasikatin niyo ho. Pakilala niyo ho siya sa ating mga kababayan kung aling pagmumukha yung mga nagpapakalat ng fake news sa mundo ng social media ngayong mga panahon na to. minsan may pahayag dyan si DICT Secretary Henry Aguda. Ang problema po kasi walang opisina ang social media sa Pilipinas eh. Pumupunta pa po ng Singapore, di ba Nelson? Ang kanilang main office, kaya ang kinuha talaga sa Pilipinas, fact-checker lang, Sen. Yun ata ang isa sa mga, sa kabila ng ang Pilipinas, ay isa sa pinakamaraming gumagamit po ng social media. Ang problema ko lang naman yung fact-checker na kanilang ma-appoint, dapat talaga yung objective, yung walang kikilingan para makasiguro tayo. Yun lang naman ang inihingi natin sa Meta. Tama po. Yan. Well, sana ho. Ngayon, so i-down na ba? Kailan pa bang bago nila i-down yung post na yun ni Cap Joey na yun, kagawad Joey na yun? Sana, pag nakikinig sila ngayon, ora mismo sana makagawa sila ng paraan para ma-take down. Ayun.
Medyo matagal-tagal na tong ano na to mapahanggang sa ngayong oras na to wala pa hong nati-take down na post nitong si Cap Joey Tinignan ho natin yung post niya kaugnay dito sa sinasabi na to ni Senator Rodante Marcoleta. Nandyan pa ho yung post na yan. Ibig sabihin, hindi pa ho yan ginalaw ng Meta. Kaya naman dapat na ho talagang sampahan ng kaso yan at ipakulong yung kagawad Joey na yan. Di ba? Kasi kung fake news, hindi pa kikinabangan eh. Totoo po. Makakapanlin lang sila ng maraming tao. Oho. Ayun. Palagay mo na, Son? Ang problema, paulit-ulit ito eh. Kailangan talaga may masampulan. Kasi hindi lang kayo, Sen, ang biktima nito eh. Marami ng personalidad ang kunwari ay sinabi, hindi naman pala. Hindi naman pala. Apakarami. Pero yung yung parusa ba ay parang i-take down mo lang? Mukhang Kulong, ganun dapat ba? kulong yan, Sen. Wala bang magiging pananagutan kung sino man yung... Alam bang magagawa yung Meta na kilalanin, matukoy, Ano lang yan, Sen? Kumbaga, ang magagawa lang ng Meta dyan, bibigyan niya ng leksyon. Halimbawa, 30 days suspension, hindi siya pwedeng mag-post. After 30 days, doon lang mababalik yung mga pribilehiyo na yon sa kanyang account. Pero yung pananagutin, dapat kung gusto talagang maturuan ng leksyon yung mama na yan, dapat talagang kasuhan yan, pagpapakalat ng fake news. Kapag natukoy, ano ba yung kanyang responsibility? Ano yung kanyang magiging liability? Oho. Mapaparusahan ba? At kung mapaparusahan, ano bang parusa para sa kanila? Nako, wala. Sen, wala. Sa Meta, Part ng lang Meta, yan. wala no? Sisipol lang, Mag-file kayo siguro ng kaso. Aanuhin ka doon lang. sa nag-post. Ang pinakamabigat na parusa ng Meta dyan, i-deactivate lang yung account Yun lang. mo. Oho. Yung hindi ka na makakapag-post. Sa ngayon, ganun lang. Kasi Wala. maaaring yan, dumami o kaya pati yung extent ng kanilang panlilin lang, malay mo sa susunod na mga panahon ay mas lalong lalalim, magiging, anong tawag doon? Malala. Magiging malala at saka yung gagawin nilang pamamaraan ay magiging mabalasik, Totoo po. maaaring nakakatakot, maaaring magkaroon pa ng damage sa sa mga kababayan nating makakakita. Yan. Wala ba silang iniisip na pamamaraan para matakot man lang o kaya kahit anong paraan lang. Kasi ngayon pagka tinake down mo lang, ngiti-ngiti lamang yung may-ari ng account. Ayun nga po. Gagawa ng bago. Sisipol-sipol lang yun, Sen. Habang pinapanood niya tong video na to, halimbawa naligaw siya dito kay PH Update. Ang gagawin lang niyang unggoy na kagawad Joey na sisipol-sipol. Makakapal ang mukha ng mga dilawan at pinklawan na yan . Nasa DNA na nila ang pagiging walang hiya, ika nga. Ang hiling magpakalat ng fake news. Kung ang mga talyanista tensaymada, mga credit grabber, pati yung mga donation na proyekto kinukuha nila, ni isang singkong bingi pala, wala man tayong inumbag doon sa tulay na yon na pinasinayaan nitong si Marcos Jr. at kesyo binida niya na isa sa mga legacy project niya para merong saltik sa utak. Hindi nga naglabas ni Singkong Duling ang sambayan ng Pilipino doon. Pera pala ng mga Chino ginamit doon. Kung makapagbida-bida siya, akala mo talaga tayo nagpagawa. Pati gumawa, puro Chino mo pala. Pamira! Tapos yung naibigay pang trabaho doon sa mga Pilipino, anak na to, dapat po pala pasalamatan natin yung mga Chino doon sa ginawa nilang yun. Ginastos na nila, pinagawa pa nila, ibang klase pala pagka Chinese yung mga kontraktor, no? Talagang pulido pagkagawa. Ngayon nababago na, di ba? Yung stigma na made in China, medyo nawawala na yan yung mga panahon na to. Kasi nakita ng ng buong mundo na talagang merong falsipikadong gawa ang China. Pero marami ho silang mga dekalidad na gawa. Halimbawa, yung mga iPhone nyo na talagang bilib na bilib kayo, kahit tignan nyo yan. Made in China yan. Dinisenyo sa Estados Unidos at inassemble sa China. Ginawa sa China. Karamihan ng mga gamit nyo sa TV, lahat gamit nyo sa bahay, mga TV, ref, made in China ho yung mga yan. Karamihan ipagpalagay na natin, yung ref nyo, made in Philippines. Pero yung mga pyesa niyan, wag ho kayo magulat, made in China din yan. Inassemble lang sa Pilipinas. Okay? Bawa yung sinasabi, made in Philippines tong ref ko, matibay ito. Pagbukas nyo sa likod niyan, yung mga pyesa, basahin nyo, made in China. Yung mga parts number, pagka i-replace yan, order kayo galing China.
Hindi, made in Philippines to, hindi made in China. Anak ng tao, pagka-check mo nung ang tag dito, part number, sinerge mo, i-import mo pa pala galing China. Pero made in Philippines. O account yan. Napakadalis pa na magbuhat ng account. Ay, nako. Anyway, ayan po ang dilemma natin kung ang pag-uusapan natin ay social media. Ayun. So, ano pa? So, okay na tayo doon, Sen, sa budget natin. So, magantabay tayo para ho sa third and final reading sa Senate. Ganun ang mayayari. Pero gusto mo, sabihin ko sa iyo yung mga na-contribute natin. Interesado ako dyan, Sen. Para maintindihan naman ng mga kababayan natin. Paano ba yung mga pamamaraan? Ano bang ginagawa nila? Opo. Kasi yung budget na natapos, halimbawa, natapos na sa mababang kapulungan, yun ay dadali nila sa Senado. Yun naman ang titingnan ng Senado para sa ganun, rebisahin uli. Kaya makikita mo, pangkaraniwan na yung ginawa ng mababang kapulungan, kung tawagin yun ng HGAB, ibig sabihin, General Appropriations Bill na nanggaling sa mababang kapulungan. Yung ngayon ay hihimayin at gagawa ng report ang Senado. Ang tawag namin ay committee report. Ngayon, yun na ngayon ang magiging basihan nung pag-aaral at kung makakapag-introduce ng mga amendments, institutional and otherwise. Institutional, pagka sa ahensya, halimbawa, nakakita ka ng budget na alam mong parang hindi naman tugma doon sa kanilang ginagawa. Gaya ng binanggit ko kanina sa iyo, yung NTC, nakita ko yung kapabayaan na sipisipin mo naman, bumili sila ng equipment. Napakaganda nung layunin dyan, Nelson. Yung equipment, meron siyang kakayahan na tulungan ang pamahalaan para ma-detect ang terrorism. Binili na itong equipment na to 2021, 2022, panahon pa ng pandemya. At pagkatapos ay meron pang kakayahan para sa mga panahon ng sakuna, halimbawa, may mga paglindol, pagyanig, may natabunan ng mga kababayan. Magagamit mo ito para sa gano'n, ma-detect mo kung nasaan yung mga natabunan. Maski sa mga nabaha, yung mga nalunod, makikita mo. Iyan. Ngayon, yung dalawang equipment na yon, binili nila ng halos 1 bilyong piso. Wow, napakamahal pala. 2021, 2022. Napansin ko, dun sa isang component, 390 million, pero nung makita ko sa kabilang impormasyon, local lang pala ang nag-supply. Binili niya dito mismo sa ating bansa. Parang trader lang yung nakausap ng NTC. So nabili niya 24 million. Yung isang component. Ipinasa nila sa NTC 390 million. Wow! Laki! Pagkatapos, para magamit mo yon, meron pang budget na 20.8 million na training. Mag-training kayo sa paggamit. Isang training na gagawin sa isang araw sa Singapore at saka mga ilang araw sa Israel. Ngayon, naglista sila ng mga pangalan. Ng mga tao mag-training. Parang nakita ko mga 8 hanggang 10 tao yun. Nireject ng Israel dahil yung mga tao, nung ina-analyze niya, hindi sila yung dapat mag-training. Kasi technical talaga May pagka-anti-terrorism pa yun. Nireject ng Department of Ministry of Defense ng Israel. Sa mga hindi natuloy yung training. Pero pinalitaw ng NTC na nag-training sila. Magaling Then ni-require ko sila, sige ka, kundi pakita ninyo yung dokumento. Anong training. Pinakita nila ngayon, nag-seminar sila. Iba ka ako yung seminar sa training. Tapos, sige, para makita natin kung functional yan, dali nyo rito. Nagkasundo. Doon pa lamang sa parking, sabi ko doon sa mga staff ko, salubungin nyo sila. Ayaw kung aakyat sila rito ang dadali nila ay yung mga equipment na kung saan-saan lang nila kinuha. Baka mamaya hiniram lang nila, ganyan-ganyan. Ito ka ko yung mga serial number, kailangan ito yung ipakita nila.
Hindi na natuloy umakyat kasi hindi nila na-present yung mga merong serial number. So, hindi functional talaga. Pakalaking kalokohan ng ginawa. Kaya sabi ko, nakita ko, Opo. sabi ko, bawasan natin ka ako. Masyadong marami ang budget nila. Dadalhin natin sa CICT yung iba. Sa CICC, opo. CICC, sapagkat yung CICC, yan ang maraming ginagawa para sa ganun ay mailigtas sa maraming mga kamalian at misinformation ng ating mga kababayan. Katulad nga ang diniscuss natin kanina. Yes po. Bigyan ko kayo ng halimbawa, Nelson. Halimbawa, yung binabanggit ko kanina na ito yung tupad. Alam niyo ito yung emergency na trabaho na ibinibigay sa ating mga kababayan na walang trabaho. Yes po. Nagtatrabaho siya ng mga ilang araw. Tapos kung ilang araw yun, babayaran ka ng minimum wage, ano? Under dole po yan. Opo. Oo. Kaso, itong ayudang ito, maraming pagkakataon na na-flag na ito ng COA. Ibig sabihin, minsan, yung pagkakalista, mali. Yung ipinagtrabaho ng araw, dinagdagan lang, hindi naman gano'n, ano? Nakita ko dito sa 2026 budget na committee report na namin. Dumaan na sa, dumaan na sa amin, committee report na ito 11 billion mahigit pa rin. So sabi ko, nagmungkahi ako na tatanggalin ko yung 3 billion dito. So imbes na 8 billion plus 11 billion, magiging 8 billion na lang. Saan ko dadalhin yung Saan ko dadalhin yung 3 billion? Sabi ko, yung 1.5 billion dadagdagan ko ng budget yung high value crops ng Department of Agriculture. Okay, opo. Dahil sa akin, mas importante ito, dahil yung high value crops dyan, ang dami ngayong mga ibang bansa na gustong mag-import ng mga produkto natin, katulad ng durian, yung saging, yung mangga, at saka yung coconut. Opo. Ngayon, yung isa pang 1.5 billion naman ay sa procurement at ng equipment ng kanilang mga pasilidad. So binibigyan ko ng importansya yung mas kakailanganin natin. Kasi dito merong potential sa export ito Opo. Kasi isa sa nakita ko nung bumisita sa atin yung ambassador ng Egypt, kinwento niya sa akin yung kanilang kagustuhan na mag-import ng durian tsaka yung mahilig pala sila sa durian. mangga at saka yung coconut. 3 yung binanggit niya sa akin. Opo. Ito pa. Yung National Irrigation Administration, bagamat alam ko, napaka-importante ng patubig. Kaya lang, nakita ko yung balog-balog sa Tarlac, balog-balog dam. Tagal na yan, Sena. Yun, alam mo pala yun. Napakatagal na Itong balog-balog irrigation system, panahon pa yan ng tatay ng ating Pangulo, Ferdinand Marcos Sr. Ganun po. Grabe, tagal na. Ang project na yan ay gagawin sa Ilocos Norte. Ilocos Norte, hindi po dapat Tarlac ito? Hindi dapat Tarlac yan. So, before 1986, ang tawag dyan, Ilocos Norte Irrigation Project. INIP. Inip. Kaya pala nakakaya. Yun ang acronym niya, INIP. Na-depose si President Marcos, di ba? Natanggal. Nag-take over si Mrs. Aquino. Ngayon, sabi ni President Cory, dali sa Tarlac yan. So yung project na yan, ginawang balog-balog. Nung nag-interpellate nga ako dito, mula sa INIP ka ako, ang acronym na INIP, naging buwisit ka ako. Alam niyo kung bakit? Bakit nga? Balog-balog, water irrigation project in teleserye, sabi ko. Di ba? System in teleserye. Buwisit. Kasi mahigit 20 taon na hinihintay ng mga taga-Tarlac yan. Lalo na to sa barangay namin. Sinabi ko sa inyo na ako, farmer naman ako. Lumaki ako dyan. Hanggang sa maging senador ako, ni isang metro ng irrigation, wala. Landlock ang Tarlac. Sabi ko,
importante sa akin ito, kaya kailangan ayusin natin. Napansin ko ngayon, ang daming issues. Mula sa pagkakabidding, pagkatapos yung terms of reference, kino-question, pagkatapos yung isa sa very essential na requirement, yung SLCC. Kasi pagka ikaw, malaki ang project na ito, Nelson, isa sa requirement, yung bidder, magpapakita ka ng tinatawag na SLCC. Single Largest Contract Completed. Para sa ganun, Yung pinakamalaking kontrata. para sa ganun, ma-validate nila, ma-assess nila, ito ba competent ito? Kayang gawin. At least kalahati ng project value ay magpakita ka ng project na ginawa mo, may kaugnayan dito. So ang tawag nila, Single Largest SLCC. Completed Project. 7 billion mahigit ito. So ang dapat mong ipakitang project na nagawa mo na 3.7 o 3.5 billion. Mahigit doon sa at 3 least. billion. So nagkaroon ng issue doon. So sabi ko, habang napagtibay natin, nare-reviewin ito, nakita ko ngayon 641 million plus. Sabi ko, kukunin ko muna ito sa pagka-reviewin lang muna ito eh. Total MOOE lang naman ito. So, saan ko ilalagay yung 500 million? Kasi re-reviewin pa naman to. Sabi ko, ilalagay ko ako dun sa project ng Metropolitan Manila Development Authority. Ito yung drainage improvement along Marcos Highway. Doon sa Pasig, Marikina, Cainta section, phase 1. Kasi, yung Marcos Highway dyan, may nilagay na interceptor project dyan ng DPWH. Nako. Pag umuulan, lahat ng ulan na nagmula sa Marcos ay sa Mayamot. Mayamot mataas yan eh. At saka yung parte ng Laculina. Kinukolekta. Sinasalo lahat yan eh. Sinasalo lahat at pinadadaloy doon sa isang maliit na creek. Ang tawag doon ay Munting Dilaw. Munti talaga. Munting Dilaw. Munting Dilaw, munti na nga, mababaw pa. Doon pinadadaan lahat ng nakalap na tubig. Ang nilulubog nito, halos 30 komunidad. Dami. Sa Cainta, sa Pasig at Marikina. Doon sa lugar na yan. Pero teka lang, Sen, alam ko marami pong interesado sa bagay at marami nakikinig sa atin sa bagay na yan. Pero ipasok ko lang ito, isang mahalaga lang po, Sen, Okay. Opo, nagbayad na ito. Narito po ang bilang ng mga stranded na pasahero sa meron na tayong solusyon doon sa laging baha na nangyayari dyan sa may bahagi Kailangan na yan. tutukan natin ng MMDA kasi ang usapan dyan, gagawa siya ng mas malaking drainage at tuloy-tuloy na wala na yung interceptor na yun. Itutuloy niya yung nakakalap na tubig na yun. Ibubuhos niya sa Marikina River. Yun naman talaga yung logical na dapat gawin eh. Napakalapit ng Marikina River, bakit hindi mo itapon doon? Bakit pinipilit niyang padaanin sa isang creek na napakaliit? Lulubugin naman yung halos 30 communities. Hindi ba? Yan ang mga nakikita kong magaganda na okay naman kay Chairman Gatchalian at nakikita natin yung mga pamamaraan kung paano ipihit dito, ilalagay dito, mas makakabuti. Medyo malalaking yan, Sen, Isang halimbawa pa yung confidential funds ng Department of Justice. Isipin mo matindi ho yan. At yung budget na yan, yung pondo na yan, ang confidential fund na yung Department of Justice, sa susunod na video ho natin papasadahan yan. Kasi yan ang isa sa mga ahensya na kontrolado ng mga remulya. So Lois, maraming salamat po sa pag-support sa Page Update. Mag-ingat ho kayo lahat. Mahal natin Pilipinas.